Isa na naman sa mamalaking balita ngayon sa Beijing, ang kabisera ng China, ang pambobomba di umano ng mga fighter jets ng Philippine Air Force, kung saan naging banta ito, hindi lamang sa kanilang mga sasakyan pandagat sa West Philippine Sea, kundi maging sa seguridad ng kanilang bansa. Isa daw ang Pilipinas ang gumagawa ng mga provokasyon upang simulan ang gulo sa South China Sea na sinasabi ng mga Chino na inuudyukan pa di umano ng bansang Amerika. Dagdag pa naman ito na ipinaglalaban at pinoprotektahan lamang nila ang kanilang mga karapatan sa katubigan na sakop ng kanilang 10-dash line, kaya walang karapatan ang Pilipinas na angkinin ang mga bahagi nito dahil nakapaloob ito sa kanilang saligang batas sa ilalim ng Communist Party of China. Dagdag pa sa ilang mga payagan sa China na kargado umano ng mga anti-ship missiles ang mga nasabing FA fighter jets ng Pilipinas at ilang beses ito nagbigay ng warning shot sa kanilang mga sasakyan pandagat. Ito'y upang magbigay daan sa kanilang mga barko na umatras ng bahagya upang maiwasan ang mga ginagawang pangaharas di umano ng mga sasakyang pangimpapawid ng Pilipinas. Pinabulaanan naman ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ayon sa nasabing kagawaran, walang katotohanan ang mga naging payag ni China tungkol sa pagbibigay ng warning shots sa kanilang mga sasakyan pandagat at maging sa ginagawa ni Mano na pangharas nito sa kanilang mga tropa. Sa katunayan, ang tanging mga ginagamit lamang ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea ay mga propelled power aircraft ng BFAR at ng Philippine Coast Guard. At higit sa lahat, wala itong kakayanan na magdala ng mga anti-ship missiles dahil ang tanging misyon naman nito ay for reconnaissance and monitoring sa lahat ng mga nakikitang mga bagay sa katubigan sakop ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief Romeo Browner Jr. na patunayan mismo ng China kung mayroong mga fighter jets ng Pilipinas ang nagpapatrolya sa bisidad ng West Philippine Sea at kung may mga ebidensya mga ito, ipakita nila ito sa publiko dahil hindi magdadalawang isip ang gobyerno ng Pilipinas para sagutin ang lahat ng mga kasinungalingan na ginagawa ng China. Ayon sa mga eksperto, gumagawa lamang ang bansang China ng iba't ibang mga estratehiya para ilihis ang sentimento ng publiko at ng buong mundo sa pananaw ng kanilang mga ginagawang unti-unting pananakop sa mga bahura at isla na kontrolado ng Pilipinas. Dagdag pa ng mga ito na maging mapanuri ang gobyerno ng Pilipinas sa mga tactics na ginagawa ng mga Chino at maging firm ang mga ito sa pagbabantay at pagmamonitor sa lahat ng mga sasakyan pandagat ng China sa West Philippine Sea. Dalawang bagay ang ginagawang estilo ng bansang China sa kanilang agresibong pangharas at pananakop at ito ay ang online cognitive warfare kung saan pinapalabas nito sa mata ng buong mundo na sila ang naging biktima ng pangharas at pambubuli sa South China Sea laban sa mga bansang katulad ng Pilipinas, Vietnam at ng Taiwan. At ang isa ay pagpapalawak ng kanilang presensya sa nasasakupan ng kanilang 10-dash line sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang sasakyan pandagat sa pangunguna ng kanilang China Coast Guard katulong ang kanilang mga maritime militia vessels. Hininga ng reaksyon ng mga lokal media ang embahada ng China sa Maynila tungkol sa insidenteng ito pero walang naging tugon dito sa kanila ang nasabing kagawaran ng China.